Hi guys! Welcome back again to my channel at for today's video nga ay may share na naman ako sa inyong panibagong loan application na nakita ko nga lang din yung ads online dahil dito nakakaloka dahil nagpapaloan daw sila ng 1,000 pesos up to 40,000 pesos na may interest na as low as 0.32% lang. Pero taliwas sa kanilang caption dahil ang nakalagay is 5,000 pesos up to 30,000 pesos naman na may mababang interest kada araw na 0.5%. So, ano talaga yung interest? Ayan, medyo hindi yata nagkasundo. So, ayan, baka kasi nakikita nyo na yung ads na to online, wag muna kayong mag-i-install or magda-download. So, ayan, papakita ko sa inyo dito kung ano yung loan details, kung legit ba to or kung ano sa dalawa na to, yung caption ba or yung picture yung ino-offer nila sa atin. So, bagong-bago lang to, wala pa siyang ratings and reviews. At naintriga ko kasi high pass rate daw. Ayan, lahat daw ng mga nag-a-apply dito is almost 95% na a-aprobahan. So, baka ma-aprobahan din tayo dito. Kaya, ayan, simulan na natin ang pagre-review. Pero, syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway every month yan at sa aking dalawang cellphone giveaway. So, ayan, nabili ko na to. At, tadan, ayan, sumali na kayo dahil sa December na to, super lapit na yung mechanics na sa may Facebook page ko. Sobrang dali lang. At yung loan application nga na to ay ang CashJoy Loan App Philippines na under ng Flexible Cashbacks Lending. So, ayun doon sa pinapakita nila sa kanilang loan app is high pass rate, high speed. Ayan, 3 minutes lang daw makakomplete na yung loan. At 24 hours online ang kanilang customer service. So, chinek ko nga yung details ng kanilang loan application. Nagpapaloan sila ng 2,000 pesos naman up to 80,000 pesos. O, diba? Iba-iba yung nasa caption, yung nasa picture ng ads nila at yung nasa may details. So, ano kaya yung pinaka tugma dito? So, CashJoy pa din naman yung pangalan pero yung loan amount na nandito is 180,000 pesos na yung nasa kanilang homepage. At yung loan term is 120 days at yung interest rate ay iba ulit, 0.04% per day na. At nung mag-register na ako ng aking number is naging 8,000 pesos na lang yung pinaka-offer dito for first time user siguro pero eto na nga ang nakakaloka. So, dito na ako talagang nawindang dahil ang loan amount is na-offeran ako ng 4,000 pesos at yung loan term is 7 days lang. So, wala sa nabanggit dun sa kanilang ads. Kaso nga lang ito, sa may 4,000 pesos, ang matatanggap ko na lang is 2,480. At nakalagay dito, binawas na nila lahat ng mga charges ng mga fees, which is may processing fee na ubod ng taas, 1,266. Tapos, total interest is 26 pesos. At risk control service fee na 228. So, lahat na yan nabawas. Kaya, ayun, halos kalahati na yung nabawas dito sa may loan. At eto pa ang nakakaloka. Hindi na siya CashJoy, naging Bilis Pera na. So, ayun, hindi pa rin talaga may iwasan na meron silang hindi mabago sa kanilang application pagka nagpalit ng pangalan. Meron at meron pa din talagang lalabas. So, ayun, naging Bilis Pera na siya. Hindi na siya CashJoy. So, sa susunod na mga videos ko is, ayan, mag-upload ako ng compilation ng mga bagong loan app tapos yung mga dati nilang pangalan para maging aware kayo at ayan, malaman nyo na ito na pala yung existing na loan app dati na binago lang yung pangalan. So, yun, 7 days lang siya at yung repayment amount mo is 4,000 pesos. So, doon nagpunta na nga ako dito sa may order. Ayan na din, nagbago na din yung kanilang, ayan, logo. Naging Bilis Pera na talaga siya. At hindi nga ako dito, syempre nagpatuloy sa aking paglo-loan dahil ayoko naman bayaran yung napakalaki ng mababawas. Kung 4,000 kailangan ko, hindi ko siya buong matatanggap. At dito sa may Bilis Pera is talagang pagka hindi ka nakapagbayad agad ay legit na makakatanggap ka ng iba't ibang klaseng text, pananakot, or multiple calls nga din galing sa may iba't ibang numbers. So ayun, kung ako sa inyo, para hindi na kayo makatanggap ng mga ganun is ugaliing magbayad ng honor before your due date kapag talagang kinonfirm nyo or inaccept nyo yung loan nyo dahil talagang nasa tao na lang yan kung makakaranas sila talaga ng mga ganong text or calls. Yung iba kasi talagang meron namang pambayad pero hindi na ibinabayad. Meron din namang nag-loan pero no choice. Inaccept na lang dahil kailangan talaga. Pero ayun nga, consequence na hindi agad makapagbayad is yun talaga.
makakatanggap at makakatanggap talaga ng iba't ibang klaseng text at super daming tawag gamit sa iba't ibang numbers. So yun, be a responsible borrower na lang din sa lahat ng mga nagtatry mag-loan online at sa mga bago pa lang din na mga magtatry. Ayan, make sure lang talaga na kayang bayaran sa may due date na ipinakita sa inyo at kung hindi kayang bayaran is better wag na lang i-accept ang loan. So, kagaya niyan, pinakita ko na sa inyo yung loan details. Hindi pala siya talagang bagong loan app. So, nagpalit lang ng pangalan. Kaya mainam na nanonood kayo ng mga ganitong klaseng loan application na review para maging aware nga kayo kung ano ba itong details ng mga a-applyan nyo. Kung legit ba or hindi at kung buo nyo bang matatanggap or hindi. Sa mga bago kasing nag-a-apply ng loan, akala nila is talagang buong matatanggap. Kaya ayun, confirm na agad, hindi na binabasa yung iba pang details ng loan. Hindi nila nakikita na, ayun, 7 days lang pala. Kaya magugulat na lang na, ayun, before 7 days pa nga lang is nagte-text na, diba? Una nyong gawin is tingnan yung reviews and ratings kasi meron at meron dyang lalabas na mga talagang naka-experience na. Kung maganda ba or hindi yung kanilang experience doon sa may na-applyan nga nila na loan app, kung buo nilang matatanggap. Ayan, ugaliin nyo ding manood ng mga ganitong klaseng all reviews para mas linawan nga kayo kung ano, pagpapatuloy nyo pa ba yung paglo-loan dito or hindi. So that's it for today's video. Kung meron pa kayong loan app na nakita which is bago at napaka-promising ng mga ipinapakita is comment down below at re-reviewin ko yan para sa inyo. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! So, nakalimutan ko kapag na-try nyo na pala yung Bilis Pera dati at yung Cash Joy ngayon kung na ipagpatuloy nyo is comment down below na din kung ano yung mga na-experience nyo sa kanila para maging aware nga din yung iba. So, ayun lang. Bye!